Hello, Mamshi! So, for today's vlog, ito na nga, tanghali na ang aming vlog. Ayun, pinatulog ko na siya at pagkatapos na natulog, naligo lang ako. Pagising niya, ayun, nilagay ko muna siya dyan para maglaro. Kasi nga, ang hirap naman talaga pag simula nga nung iniwan kami ng aming kasama dito sa house. Kaming dalawa na nga lang ni baby since nung nagbakasyon kami sa probinsya. So, ayun, nakaya ko naman lahat. So, yun nga, merienda muna ako dyan. Nag-coffee muna bago ang lahat. Kasi nga, nagigising siya. Minsan, 9 a.m. na. So, late na talaga yung aking, breakfast. So, yun nga, napakahirap kasi nga, syempre, matuto tayo dapat sa lahat ng bagay. Hindi pwedeng iasa lang natin sa magulang natin, diba? So, since kami lang ni baby dito sa bahay, hindi na ako nagluto ng merienda kasi may tinapay naman. Yun na muna ang kinain ko, diba? Kasi, syempre, hindi rin naman mauubos pag lagi kami nagluluto dati. Wala din namang mapagbigyan kasi nga nasa condo kami nakastay. Maliit lang talaga yung space namin para lang talaga sa, cash naman dito kahit 30 na tao nga kasya Oo, kasi natry namin yun yung bago ang kasal dito. Lahat natulog yung aking mga kapamilya, alam mo yun. So, kasya kami lahat dito. Ang dami. Siksikan. Pero masaya naman. So, ayan. So, nag-start na nga si baby na sisimula na siya na mag-walk. Kasi nag-1-year-old na siya. So, kailangan alam niya na yung kanyang lalakaran. Kasi lagi na lang sa foam siya nakaapak. So, pagdating dito sa sahig, parang alam mo yun, parang naninibago siya na minsan inuuntog pa niya yung ulo niya kung ito ba yung soft or hard. Kaya nilagyan na namin dyan ng carpet para naman may space siya ng kanyang laruan. So, tuwang-tuwa nga siya dyan. Favorite niya yung basketball. Pinapalaro namin ng basketball. Pag tinawag mong pangalan niya, sumisigaw siya I'm very grateful nga kasi si Rai hindi siya ganun alam mo yan, alagain masyado na alis ka, iyak, ganun. So, after nyan, naghugas na nga rin ako ng aking pinagkainan para mamaya wala nang hugasin. And, yan, iniwan ko muna siya doon habang minsan pinapanood ko siya para makagawa ako ng aming mga household chores kasi syempre kami lang dalawa ng aking husband. So, walang magagawa para sa'yo, diba? Ayoko naman bili ng tsaka puro mga canned foods and mga boiled egg lang. Hindi ako sanay or okay naman siya pag may ginagawa ka. Pero hindi lang talaga ako mas preferred ko pa yung tuyo kesa mga instant talaga. Kaya chinatsaga ako talaga na magluto. Kahit hindi naman ako marunong magluto dati. Pero, pinag-aralan ko talaga siya. Kasi, syempre, ayun, namatay bigay yung ilaw. Naka-automatic kasi yung ilaw namin. So, yun, pinag-aralan ko talaga magluto. Kasi ngayon, kahit na hindi ka marunong magluto, kung manunood ka lang sa mga TikTok, sa YouTube, matutunan mo rin naman, syempre, diba? Kahit nga nanonood ka lang sa magulang mo, matutunan mo na So, ayun, syempre, may asawa na, may pamilya na, so kailangan natin matuto sa lahat ng bagay na dati hindi naman natin ginagawa. Ayun, pagkatapos ko nga i-marinate yung chicken, nilabas ko nga muna si baby dito sa aming unit para naman makalanghap siya ng fresh air kahit papano. Ayan, ang daming kids na natutuwa sa kanya kasi umiyak pa dyan yung baby kasi gusto sumakay. Ayan, tuwang-tuwa siya dyan sa car niya. Lahat ng baby dyan gustong makipaglaro sa kanya Akala daw nila si baby may lahi. Anong lahi? Charot! Okay nga dito sa sinistayhan namin kasi parang wala naman, hindi siya masyadong ganun karaming tao kaysa mga subdivision. Though,
okay din naman. Pero dito kasi hindi maingay. Alam mo yun, safe talaga siya sa mga bata din. Tsaka may mga guards. So, mas okay na sa akin yun. Kesa naman sa malaking bahay, tas kami lang naman. So, hindi ko pa kaya siguro sa next na. Ayun, pag-uwi namin ng mga 6 p.m, nagluto na nga ako at nagligpit. Ayan si baby, pinanood ko muna para syempre pag-ayos muna ng aming dinner. Kasi ito yung aming ulam kanina, tuyo na naman. Hindi na mawala ng tuyo. Ay, naghugas muna ako at nagligpit dyan. Para, syempre, mamaya, wala na masyadong gagawin, o diba? Kasi hindi naman pwedeng lagi na lang ako antabay kay baby. Tapos yung bahay namin, parang hindi na maitsura. Pero sanay naman ako dyan. Sinanay ko talaga since nung umalis yung aming kasama. Kasi, oo, dati kasi may katulong kami nung maliit pa si baby. And nung wala na siya, gumawa talaga ako ng routine. Yan, everyday yan. Oo, pagkagising hanggang sa maghapon. Yan, niligpit ko na yung kama ulit. Kahit ulit-ulit namin ginagawa. Ulit-ulit kong ginagawa. Pero syempre dapat ganun talaga, may routine ka para hindi makalimutan yung mga dapat gawin kay baby. So, ayun na nga muna yung ulam natin for today's dinner. Kasi nga, hindi na ako masyado nag-prepare ng iba kasi baka hindi na naman nga ulit maubos. Lagi na lang. Ayan, pagkatapos kung magluto ay nilinisan ko na dyan si baby. Syempre, minsan nililigo ko siya pag sobrang na talaga niya, pawis. Sobrang amoy, ganyan. Kahit hirap na hirap mag-toothbrush. Pero, syempre, lahat ibibigay mo dyan sa kanya para mahawakan niya. Nakatawa siya dyan kasi nakikiliti sa toothbrush niya. Tuwan-tuwa naman siya pag tinutoothbrushan. Kasi advice po yan ng kanyang pedya. Kasi dapat laging malinis yung kanyang bunganga, yung gums. Kasi doon nagkukos minsan ng mga bacteria. So, yun. Nilagay ko na siya ulit dyan para makapaglinis ulit na naman at kakain na pagdating ni daddy. Pero hindi, nag-half bath muna pala ako dyan kasi parang ang lagkit ko na. So, ayan yung ginagawa niya. Iniiwan ko lang siya dyan. Minsan, pina-video call ko siya sa lola niya, kung sino-sino kakausap sa kanya para lang maaliw siya dun sa bed namin. Pero minsan okay lang na din naman kasi nasa walker. Buti nga maliit talaga yung bahay, yung space namin kasi kaya ko lang siyang silipin. Hindi na yung katulad ng malaking nakakahilo, nakakapagod. Ayan, dumadating si daddy niya is around 7:30 na nga ng gabi. Diyos ko, minsan nagugutom na ako pag hindi masyadong nagmerienda ng marami, 'di ba? So minsan nauna akong kumakain or minsan naiintay ko siya, depende. Kasi syempre alangan namang antayin ko pa siya, 'di ba? Pag gutom na, nanginginig ka na sa gutom. Ayan, tas susubuan ko na din si Rai. Yan lang yung routine namin. Afternoon na yan, ha. Wala pa yung from morning. Ayan, parang sabi ko, hindi ko kasi masyado naglagyan ng salt yung aming chicken. Kasi papakainin ko si Rai. So, nilagyan ko na lang yung akin ng chili garlic. Kasi gusto ko medyo may talaga anghang mga kinakain ko. So, ayan, habang kumakain ako, sinusubuan ko siya. Gusto niya kasi yung rice. Ayaw niya ng parang may sabaw. So, yan lang. Ayaw niya din yung kinukutsara minsan. Gusto niya yung mga ginisang gulay. So, after noon, naghugas na ako ng aming pinagkainan. Para later, matutulog na lang, magtitimpla na ng dede. So, yung gagawin na lang ni daddy is maghuhugas siya ng bote. Ayan, pinapatry ko na siya din. Dede, pinapatry ko na siya dyan patulugin. Kasi nga,
Anong oras na yan eh? Mag-8 na yata. Grabe kasi itong batang to. Anong oras na tutulog? Mag-10 na minsan. Diyos ko, ako yung inaantok na talaga. Ewan ko ba kung saan to pinaglihi. Oo, tapos gigising yan, magnanay na. Ako'y gutom na. Syempre, magdamag, nagdedede siya, 'di ba? So, gising-gising pa rin ako kasi hihingi yan ng dede. Kasi naman, kung papatulugin ko siya ng 7 p.m., gigising siya ng 3 a.m. Ako naman yung walang tulog. Kaya ang ginawa ko, pinapatulog ko siya ng 9 p.m. or 8 p.m. para tuloy-tuloy yung tulog namin. Kahit paano nakakatulog ako, nakakaidlip ako. Kahit 8 or 9 na ako magising, kaya okay lang. Kasi nung baby siya, hindi talaga ako natutulog. As in, buong magdamag natutulog ako siguro mga 5 a.m. na. Kasi nga, binibigay ko na siya sa bantay niya. Pagka 6 a.m. maantay ko pa yan. Doon tutulog ako hanggang 10. Yan lang yung tulog ko. Tas hapon ulit. O, diba? Grabe. Kasi nga, as a first time ma'am, natatakot din talaga akong makatulog. Tapos, syempre baby pa siya, 1 month hanggang 4 months. Ganun yung routine namin. So, yun nga, dumating na dyan si daddy niya. Ayan, tulog na siya after mga 30 minutes. So, yan muna for today's vlog. Bye, mga mamshies. Thanks for watching.